No, magandang araw sa inyo mga ka-courtside at malapit na ang SEA Games 2025. At syempre lahat ng mata ngayon ay nakatutok sa ating pambato, ang Gilas Pilipinas. Kompleto na rin ang 12-man lineup na ipapadala ng bansa at walang duda, solid ang mga pangalan na nandito. Nandiyan ang tulad nila Justin Brownlee na siguradong magiging puso ng koponan, si Ange Kouame na magbibigay ng lakas sa ilalim at syempre ang tulad ng mga bagong players o bagong pangalan sa lineup na sina VJ Pre, Kimani Ladi at syempre nagbabalik na sina Terdy Ravena, Dave Ildefonso, Mike Phillips at si Brandon Ganuela sa roster. At syempre hindi rin mawawala dyan ang OG ng Gilas ngayong roster nila, no? Na sina Bobby Ray Parks Jr. at si Matthew Wright na matagal na nating nakikitang nagbubuhos ng effort para sa bandera ng bansa. Pero higit sa lahat, eto, yung dalawang pangalan na sobrang pinag-uusapan ngayon kasi sila ang bukod sa inaasahan na magiging malaking asset ng ating team o kampanya para sa SEA Games, matagal nang nakokonekta kasi talaga ang pangalang ito at napakaraming what if na patungkol nga sa what if na maglaro at irepresenta nga po ng dalawang players na ito ang ating national team. At sila nga po ay sina Jason Brickman at lalong-lalo na itong si Remy Martin. Ngayon mga ka-courtside, pag-uusapan natin kung paano nga ba magiging malaking asset ang dalawang ito para sa Gilas Pilipinas. Well, unahin muna natin itong si Jason Brickman. Kung matagal ka nang nanonood ng basketball, alam mong si Brickman ay ang isa sa mga pinakamaasahang point guard pagdating sa leadership at playmaking. Sanay siya sa international competition at kilala siya sa pagiging matalinong court general. Hindi siya super flashy player pero grabe to magbasa ng laro. Alam niya kung kailan magpapasa, kailan magse-set up ng plays at kailan siya mismo ang yung babanat. Isa pa maganda dito kay Jason Brickman ay isa siyang pass first na point guard. Bukod dyan, malaking bagay din kay Brickman ay ang kanyang experience sa Pro League lalo na sa Asia. Kaya naman tiyak na marunong itong mag-adjust sa iba't ibang playing style kaya hindi siya maninibago sa sistema ng Gilas. Bukod pa doon, meron din itong composure. Kahit dikit ang laban, hindi siya nagpapanik. Ibig sabihin isa siyang solid na floor leader na kaya magpakalma at magpatakbo ng offense kahit pressure moments na. Samantala, pag-usapan naman natin yung isa or if not, no, yung talagang pinaka pinag-uusapan, no, at talagang pinaka nilulook forward nating mga Gilas fans na itong si Remy Martin. Well, sigurado nakilalang kilala natin kung sino ang planlalarong ito. Si Remy Martin ay eksplosibo. Kumbaga sa game, siya yung spark plug. Mabilis, agresibo, at hindi takot umatake sa basket. Ang lakas din ng energy niya sa court at yon ang klase ng intensity na kailangan ng Gilas, lalo na kapag crucial na ang laban. Ang advantage pa ni Remy Martin ay yung kakayahan niyang gumawa ng sarili niyang points. Hindi siya reliant lang sa mga setup plays, kaya kung minsan maaring napuputo lang isang rhythm ng team, kayang-kaya niyang gumawa ng paraan para magkapuntos. At by the way, hindi lang in terms of offense ang meron sa kanya. Kasi matindi rin ito sa depensa. Quick hands, mabilis sa rotations at mahilig manggulo ng opensa ng kalaban. At isa pa, in terms of experience, walang duda dyan, no? Isa siya sa mga pinaka-eksperyensado in terms of international stage. Ito nga pong si Remy Martin. So matotal, kung magsasamahin mo itong si Brickman at si Remy Martin, makikita mo na parang perfect balance sila para sa guard rotation na meron ang Gilas lineup ngayon. Si Brickman, isang steady leader na marunong mag-set up at mag-control ng pace, isang pass first na point guard, at habang itong si Remy Martin, tiyak na magbibigay ng bilis at energy na sigurado magpapaangat ng momentum ng Gilas. Kaya kung titingnan natin yung kabuuang lineup ng Gilas, bagay na bagay talaga ang dalawang players na ito sa sistema. May shooters tulad nila Matthew Wright at Dave Ildefonso, may inside presence na tulad nila Kouame at Rosser, may mga all-around wing players na pwede nating isama dito si Terdy Ravena at lalong-lalo na
itong si Justin Brownlee. At dagdagan mo pa nga po ng isang Jason Brickman at Remy Martin. Siguradong mas magiging fluid ang ball movement at mas unpredictable ang opensa natin dito. Imagine Jason Brickman inside the court, setting up plays, biglang kick out kay Matthew Wright para sa isang open 3 o kaya naman drive and dish kay Angelo Kwame sa ilalim. Tapos papasok pa itong si Remy Martin, bibigyan ng bilis ang laro, atakihin ang depensa at biglang bubukas ang mga shooters sa labas. Ganong ka-exciting ang magiging dynamics ng ating bagong lineup ngayon kapag nasa floor ang dalawang to. Well, bukod pa sa skills nila, parehong may leadership qualities din kasi itong sina Jason Brickman at si Remy Martin. Pareho silang may winning mentality at yon ang pinaka-importante sa ating national team. Hindi lang puro talent ang kailangan sa international games kasi kailangan din syempre ng disiplina, composure at syempre yung teamwork. At dito sila parehong pumapasok. Kaya mga ka-courtside, mukhang ready na rin naman in terms at least dun sa rotation o sa lineup ang Gilas Pilipinas para sa SEA Games 2025. Chemistry-wise na lang talaga dyan magkakatalo-talo. Pero still, sa lineup ng Gilas may halo ng veterans, mga bagong muka at syempre mga veterano na rin at eksperyensado in terms of international stage. Tiyak na magiging malaking asset ang bawat isa sa mapaparating na SEA Games 2025. Pero kayo mga ka-courtside, sa palagay nyo, sapat na nga ba ang kombinasyon nila Jason Brickman at Remy Martin para mas palakasin ang backcourt ng Gilas? O meron pa kayong ibang manlalaro na sa tingin nyo maganda sana kung naidagdag sa lineup ng Gilas? Well, ikomento lang dyan sa ibaba ang inyong thoughts at pag-usapan natin yan.